Isang mapagpalang umaga po sa aking buwi. Ngayon po ay kumakapag po ako sa inyong puso at isipan na halika na naman po ako sa inyong harapan. Pagkalapit po natin ang ating relasyon sa ating Panginoon na sunod pong maitas natin sa ating mga buhay na ang kapahayagan na ating mapapakinggan. Nawa si Lord ang makita at mahayag at patuloy na maghindaluhan po ng pagpapala sa ating lahat. Na tayo po ay narito upang hindi magpagalingan kundi makita lang ang presensya ng ating Panginoon na siya ang magbibigay ng ating tagumpay sa ating mga buhay na kung ano man po yung ating gagawin laging sinod ang siyang mahayag. Hindi po tayo pa manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po sa mga ganito na kami po ay ginising mo na may bagong buhay at ganap na patuloy na buksan po namin ang aming puso at isipan upang maging galuhin po ng pagpapala ng iyong kapahayagan na siyang mahayag sa amin. Tawarin niyo po kami, Panginoong Hesus, sa lahat ng aming mga nagawang mga kasalanan sa isip, salita at sa gawa. Ikaw, Lord, ang mamalas at makita at masumpungan ng bawat isa. Salamat po sa buhay na meron kami. Na patuloy na kami po ay yung ginising sa umaga ito. At patuloy na mamalas ka, masumpungan ka ng aking mga anak, ng gusto ng aking apo, aking pamilya, ng aking mga customer, mga kaibigan, mga kasama ko sa church, at sa mga taong magkaroon ng oras at atensyon sa iyo. Sa mga taong nanonood, dito po natangan. Pagpalain mo rin po sila at katakin mo po kayo po siya. At ang sinumang may karamdaman, ikaw mo rin magbigay kagaling at kalakasan. Ang nanghihinang loob ay yung palakasin at pagtibayin ng loob. Ang mga patuloy na wala nang inaasahan, kundi ikaw lamang, Lord. Salamat po sa mga ganito, papuri sa iyo, salamat at kapahayagan mo lamang po ang mamalas natin. In Jesus' name we pray. Amen. Sige po, tayo po ay dumako sa salita ng Panginoon na siyang magbibigay sa atin ng tunay na kaligtasan. Dahil ang kaligtasan po natin ay mamamalas po natin sa ating Panginoong Hesukristo na siyang magbibigay sa atin ng tunay na tagumpay po. Kaya patuloy po natin pagkalapin ang ating relasyon sa ating Panginoon at winikan niya nga po dito sa kanyang salita sa Mateo. Sampo natin sa Mateo. Okay po, tayo po ay bukas ng ating salita sa ating Panginoon. Ayan. Dito po sa Mateo 7, verse 21. Not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but those the will of my Father in heaven. Amen. Hallelujah. Sabi nga po ng Panginoon sa Mateo, sa Tagalog po. Dito po sabi sa Tagalog, Mateo 7:7, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama. Wait lang po, may tumatawag. Ma, tignan nyo nga dyan sa lamesa yung pouch ko na puti. Andito. Padala ako, wala akong magagawa sa portfolio ko, wala yan. Mamaya pag alis na Ate Pay mo, papadaan ko. Sige. Bigay nyo na, sabihin nyo bigay kay Ate Pay sa gate. Oo. Okay. Ingat ka dyan. God bless. Sorry po.
Yan nga po, sabi po sa kapahayagan, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Kundi ang mga taong sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sabi nga po, hindi lahat na tumatawag sa akin. Sabi nga, Jesus name. Ano ba yun? Yung 8 Pa, may ginagawa ako. paidala na. Ha? Saglit lang. Oh, Sabihin nyo bago mag-8, padala na. oo. Aalis naman to si ate mo maaga eh. Papasok ko to sa trabaho. Tinatulog tayo ng kaaway. Sabi nga po, hindi lahat ng tumatawag sa aking Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen po. Tunay nga po, nasa bawat isa po sa atin. Sabi nga po, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon, Panginoon ang tinatawag. Kundi, ibig sabihin po, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ang tinatawag ay pumapasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong sumusunod lang sa aking Ama na nasa langit. Ibig sabihin po nito, hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga taong patuloy pong sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kasi tayo po, bilang tayo naglilingkod sa Panginoon, kailangan po magkaroon po tayo ng focus, attention, na magawa po natin ang mga bagay na nakalulugod sa ating Panginoon. Kasi tayo po ay patuloy na pinaghaharian ng Panginoon. Kaya kailangan gumawa po tayo para masumpungan po natin ang ating Panginoon. Gawin po natin ang part natin para sa Kanya. Kasi sa paglilingkod po natin sa Panginoon, kailangan magkaroon po tayo ng focus. Kasi minsan po nababaling na yung focus natin sa mga bagay na gusto natin gawin sa ating buhay, pero ang para sa Panginoon po ay nawawala na. Kaya hindi lahat ng tumatawag sa Panginoon, Panginoon ang tinatawag. Kundi yung mga taong lang na sumusunod sa kanyang kalooban at gumagawa ng mga bagay na nakalulugod sa Panginoon ay patuloy na kinalulugdan nila. Kasi tayo po ay nabubuhay dito sa mundong ito, hindi lamang sa ganang sariling atin, hindi lamang sa mga bagay na ginagawa natin, kasi ang buhay natin po ay napopokus na sa mga bagay na gusto natin gawin sa ating mga buhay. Pero yung para sa Panginoon po ay nagkukulang na po tayo. Kumbaga, huwag po nawa mahati ang ating atensyon sa paglilingkod natin sa Panginoon. Kailangan bigyan po natin ng oras na mapaglingkuran po natin ang ating Panginoon ng lubusan sa ating buhay. Kasi po, tayo po nabubuhay dito sa ating mundo, sa ating ginagawa, hindi lamang sa pera, hindi lamang sa trabaho, hindi lamang sa mga bagay na gusto natin gawin, kundi magkaroon po tayo ng oras na pag-ukulan po natin si Lord sa buhay natin. Kailangan po magkaroon po tayo ng focus para sa Panginoon. Huwag po mahati ang paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya sa umagang ito, binabalik ko po sa bawat isa sa atin na si Lord ang ating maitaas at madakila. Yung kapahayagan na yun ng Mateo 7:21 ay isa na sa gumigising sa ating mga puso na hindi mahati ang ating atensyon sa ating mga trabaho, mga gawain, kundi magkaroon tayo ng focus para sa ating Panginoon. Kasi sabi nga ng Panginoon, hindi lamang Panginoon, hindi lamang tayo por Panginoon ay tayo ay maliligtas na, kundi sa mga taong sumusunod lamang sa kanyang mga utos at gumagawa ng mga alituntunin para sa Panginoon. Kung nais po natin tayo maligtas, bigyan po natin ng oras na tayo makapaglingkod sa ating Panginoon.
bigyan po natin ng oras ng ating Panginoon ay mabigyang halaga natin higit sa ating mga ginagawa sa ating mga buhay, na kung ano ating gustong gawin ay siya lamang natin gagawin. Kailangan magkaroon po tayo ng oras para sa Kanya. Kasi ang nakabase ang kaligtasan natin sa paglilingkod natin sa Panginoon. Magkaroon tayo ng focus at attention sa gawain para sa Kanya. Kaya nataas natin si Lord sa ating mga buhay, na si Lord ang malawalhati at madakila sa ating mga buhay. Tinataas natin siya upang tayo ay magkaroon ng focus at attention sa paglilingkod natin kay Lord. Sige po tayo manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, muling maraming salamat po sa inyong kapahayagan na ang mabuting balita na siyang magdadala sa amin sa matuwid na landasin na aming tatahakin sa aming mga buhay, na patuloy na mahayag ka at madakila ka sa bawat isa na nanonood na ito, Lord, na ang kapahayagan mo ang siyang mamalas at masumpungan, sapagkat sa ganang amin, Lord, ay hindi namin masusumpungan ang aming kaligtasan, kundi kung paano kami gumawa ng kapamaraanan na ikaw ay aming mapapurihan, mapasalamatan at madakila sa anumang bagay na ginagawa namin sa aming buhay. Maraming salamat po sa umagang ito, sa landas namin tatahakin. Ikaw po, Lord, ang magkaroon ng tunay na kaligtasan na mamalas at masumpungan po ng bawat isa sa aking mga kaibigan, mga kasamahan ko sa church, sa mga taong nakapaligid sa amin at sa buong mundo, sa aking mga anak, sa aking pamilya, sa aking mga customer at mga kasamahan ko sa church. Lord, mamalas ka sa tahanang ito, sa aking mga manugang, mga apo at mga kamag-anak, at sa pamilya ng manugang ko. Lord, maraming salamat po sapagkat patuloy kitang tinataas sa tahanang ito, na manumbalik ang alab ng relasyon ng bawat isa. Sa iyo ang kapurihan at kaligtasan sa aming mga buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you po and God bless you.